Diyos, pag sinabing buhay, pinupo yan ng tatlong sangkap. Ano po? Kaluluwa, espiritu at katawan. At ang bawat bahagi niyan ay sinasakop ng salita ng Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, tapos na tayo doon sa theology, mga bagay patungkol sa Diyos, tingnan natin kung ano naman ang ating pong tinatagubilin ng mga lingkod na Diyos pagdating po sa practical side. No, may practical side po yan. At dito po tayo ngayon sa chapter 5, verse 21. Pero sa verse 19 po tayo magsimula. Tingnan mo natin. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Yan. Dapat talaga marunong kang kumanta sa Panginoon eh. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayo magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Naging tayo manalangin. Lord, maraming salamat po. Pagkat palagi po ninyo kami binibigyan ng mga bagay na praktikal, mga bagay na dapat namin gawin upang ang aming pananampalataya ay maging banal, maging tama, Lord, praktikal, at umepekto po ito sa aming mga buhay. Paspasan po ninyo ang aking mga kapatid na narito, buksan po ninyo ang kanilang mga puso at isipan upang lalo nilang mapasalamatan ka sa buhay na pinagkala mo sa bawat sa kanila, sa lahat ng blessing na tinatanggap nila, at ganun din po upang matutulog nilang harapin ang lahat ng mga challenges o pagsubok, mga hamon ng buhay, kung sila ay maging tagumpay sa lahat ng ito. Guide us in Jesus' name, Amen and Amen. So ito mga kapatid, kita niyo, sama-sama na natin ipahayag ang ating damdamin sa pamamagitan ng salmo. Alam po ninyo, yung aklat ng salmo, ang nakagagawa lang po talaga niyan, yun yung awit po kasi ng mga taong naglingkod sa Panginoon Diyos. Hindi ka makagagawa niya kapag wala kang nararamdaman sa Panginoon. Ibig sabihin, kasi ugali nila ito, ugali ng mga Hudyo, pag meron silang gustong ipahayag sa Panginoon, minsan dinadaan nila sa awit. Ang tawag po ron ay salmo. No? Dito po sa aklat ng Psalms, karamihan po dito ay sinulat ni David. May awit si Solomon, may awit si Asaph, at kung ano, marami po sila rito mga kapatid, hindi lang isang tao po ito. At ganoon din na ang ini-encourage kayo na kumari kayo ng sarili niyong salmo, sarili niyong awit. Wala namang problema yun eh. Sarili niyong tono. Kasi ang ibig sabihin niya, naramdaman mo na ang kabutihan ng Diyos sa iyong puso. Maraming paraan ng Panginoon para kayo i-bless, pero isa ito sa mga pagpapakita ng inyong masasalamat sa Panginoon. Kaya minsan, kita nyo, minsan pag-prayer Sunday, umawit kayo sa Panginoon. Pinibigyan natin ng pagkakataon na bata sa inyo na umawit sa Panginoon para ma-express sa inyo, wala kayo, kung gusto natin ng ibang tono, nasa inyo naman nyo. No? Wala naman pwedeng magtawa na kay sintonado. Walang pwedeng magsabi niya kasi ang nakaalam lamang na tono niyan ay ang Panginoong Diyos at ang kanyang mga anak. Amen? Alam ba ninyo na, di ba may aklat tayo ng awit? Wala naman sa akin nakakalam kung anong tono nito eh. Hindi po yung binabasa. Yan po ay inaawit. Amen? Kapag narinig niyo yan sa yung original na Hebrew, siyempre, una-una, di mo natin naintindihan kung ano yun. Pero marinig yung himig nila na original. Diba? Narinig nila, pag masaya ka pala, anong gagawin mo? Kasi yung awit, mga kapatid, ay expression niya ng damdamin. Diba? Kahit sa sanlibutan, iba-iba ang awit. May awit ng pag-ibig, diba? May awit ng kabiguan, may awit ng pagmamahal. Marami yan, mga kapatid. At ang huling-huling ang awit na gusto-gusto ngayon ay hawak mo ang faith. Napanood niyo? Hawak mo ang faith. Sabi, grabe mo. Binago nila yung lyrics. Tapos nagsasayawan din siya. Ganun din, hawak mo ang faith. Gagano na sabi ko din mo. Pati na kayo mag-invento na sarili yung kanta. Ang kinanta pa ninyo ay sanlibutan. Na minsan, ang sinasabi, ano raw, hawak mo ang brief. Sabi yung iba, di ba kayo sa pag-ibig? Kung ano-ano yung ipinapalito sa bandang dulo. Siguro, nagandahan yung mga kapatiran natin Kristiyano,
ginamit ko yung hawak ko ang faith. Talaga magkabisan, ano? Sa kagustuhan nating purihin ng Panginoon, at tama, umawit ka, pero huwag mo naman sundin yung mga tono na sa libutan, pwede ka naman gumawa. So, di ba? Kamisan, sikapin niyo, gumawa kayo ng sariling kanta, tapos awitin niyo rito tuwing first Sunday. Ganda pa, sarili niyo, composition niyo. Alam niyo mga kapatid, ang awit, sabi nga ng mga, pag binasa na lang ninyo, sa langit daw kasi, ang maririnig daw doon, at kung hindi pa naman nakarating sa langit, nababasa nila, mga awit yung mga anghel, nagbibigay puri sa Diyos. Kasi walang anak ng Diyos na hindi marunong pumili. O ba, Brother Noah? Araw, si Brother Noah, ikakanta na rin niya. Kanta niya. Yan. Si Brother Andy, sa lahat makanta yan. Pag nagawa na niyo yung mga kapatid, graduate. Doctorate degree na kayo sa pananampalataya niya. Ante, palagay niyo. Oo, karangalan niyo makapag-ano ka ng isang awit. Yung maiksi lang, wala. Ang aklat po ng awit naman eh, 2 stanza ng karamihan eh. Inuulit-ulit lang din sa original. Isip-isip niyo ni Brother Adilo. Ano ang Brother Adilo? Ito lang yung hawak mong ambit ha. Ito ngayon mga kapatid. Maganda dahil narito tayo. Very practical. Sa dinabi-dabi na discussion dito ni Pablo, patungkol sa Diyos, sa simbahan, sa bandang huli, ganito na ang kanya sinabi sa verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ba't napunta rin? Ba't napunta rin? Ito yung tinatawag natin practical side. No? Ang pananampalataya, hindi pwedeng panalangin, hindi pwedeng awitin. Sarap yung manalangin, umawit. Pero may mga bagay na dapat kang gawin. At ang unang-una niya rito, topic ay ang pag-aasawa. Amen? Sabi rito, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang pagpapasakop ay nakabase sa paggalang sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa kung anong sinabi ni pastor, sinabi ni gano'n, wala pong gano'n. Tanda natin ang lahat ng bagay sa pananampalataya, palaging nakabase sa pananampalataya natin at paggalang sa Panginoon. Okay, mga babae, para sa inyo ito na raw, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga asawa. Ito, medyo mabigat ito. Kasi ito titingnan muna natin yung konteksto mga kapatid. Meron kasi mga pangyayari na ang pagpapasakop dito ay hindi po tanda ng kapangyarihan. Hindi po yan, Hoy, ako lalaki, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, kahit mali-mali sinasabi natin mga lalaki, susunod yung mga babae. May mga isip din po naman yan Di ba? Ang sinasabi po rito kasi, magkabisan, at hindi naman palagi, na ang pinuputol lang dito ni Paul, yung babae po kasi, galing yan sa lalaki. Ang babae po kasi yung, huwag ninyo ma-message na weak part daw ng mga lalaki, kasi kinuha nga yung babae. Pag sinabi yung pagpapasakop, recognizing lang na mahal mo yung asawa mo. Yun lang po yung mga kapatid. Diba? At ang nakakaunawa lang yan, ay tayo mga lalaki. Diba? Ayun tayo dito, apat tayo rito. Diba? Palagi pa kayo sweet ni sister, Hindi, may time talaga na diba? Ka-argumento kayo. Talagang tayo makakakontrahan kasi lalaki yan, isip lalaki tayo Sila na may isip babae, iba ang mga priorities niya. Iba, tapos, halimbawa, ito pa problema, halimbawa, yung isa ay mataas ang pinag-aralan, yung pa isa magkamisan. Diba? Halimbawa, mas mataas yung pinag-aralan ng babae kung sa lalaki. Ang tendency kasi ng babae, ay, mas marunong ako sa iyo. Doctorate degree ako. Ikaw, hindi ka matapos. Nangyari na gano'n. Nawawala sa konteksto, hindi naman po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang doon, ikonsulta mo ang lahat sa isa't isa. Alam nyo kasi ang problema, ang konteksto kasi sa
base sa kaayusan nitong mga babae rito. Wala sa kaayusan. Sa ngayon, nauso yung Women's League. Naalala niyo, Women's League, bakit nakakaroon ng gano'n? Pagtatanggol sa karapatan ng mga kababayan ba? Kasi minsan nga nakakabuso ng mga kalalakihan naman. Kaya nagano sila na, bakit gano'n? Pantay-pantay ang karapatan. Wala pong problema sa karapatan, sa karapatan. Ang nagkakaroon lang po ng problema rito pagka minsan, kasi nawawala rin sa lugar ang isa't isa. Sa mga Hudyo po kasi, pag nagkaganito, hindi po sama-sama lalaki at babae. Nakahiwalay po yung babae. Doon sa lalaki. Minsan nga may kurtina pa eh. Sa ano nila ikaw galing nilang mga kapatid. Pero sa atin, nakagisa na natin. Di ba pag nagsisimba, sama-sama. Tabi-tabi. Pero sa Iglesia ng Kristiyata, hindi. Hiwalay yung lalaki, hiwalay yung babae. Kasi sa kanila naman yun. Siguro sa kaisa lang nila. Pero normally, ang sabi ng salita na Diyos, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang lalaki at babae sa kahit anumang paraan. Kaya yan kasi minsan pinaghiwalay kasi alam naman natin, excuse me sa mga babae, talaga minsan naman yung napakadaldal. Hindi na maiwas yan eh. Yan ang gift ng babae. Ang gift naman namin mga lalaki, tahimik lang, ganun lang. Minsan nga, actually, ang talagang pinagmulan nito ay nung madisip si Adan. Nung madisip si Adan. Bakit? Kasi nakinig si Adan sa Diyos sa sinabi ni Eva. Na huwag din naman ninyong mamisinterpret na hindi nyo na dapat pakinggan ng inyong mga asasawa. Hindi po ganun. Yung sinabi nitong pasako, please kung ano man ang gusto mong mangyari, o babae ka, ikonsulta mo naman sa yung asawang lalaki. O sweetheart, alam mo ba na bumili na ako ng kapila? Kasi minsan sabi naman nila, ha? Magugulat talaga siya. Sila, pag ginawa niya, magugulat na. Ano? Kasi alam naman hindi ibig sabihin na, yung mga asawa natin, mga kanya-kanya tayo, mga story. Pero minsan nga, sinasabi lang ganito mga kapatid. Pag mayroong mga, lalo na mga tawag dito, gusto nyo mangyari, konsulta lang. Ang pasakot dito mga kapatid. Parang ano lang yan, parang sa gobyerno. Okay. Di ba sa gobyerno, kahit ikaw may-ari ng bahay, kahit ikaw may-ari ng lupa, ano gagawin mo? Hingi ka pa rin ng permit. Di ba? Hingi ka pa rin ng permit. Sa'yo na yun, ba't hingi ka pa ng permit? Bakit ka humingi ng permit? Para officially, alam ng lahat ang ginagawa mo, tama? Officially, mai-post nila na sa'yo yung lupa, sa yung bahay. Officially, na sumusunod ka sa batas. Yun lang yung mga kapatid. Ganyan lang yan mga kapatid na kasimple. Kasi yung pangalawa, huwag nyo yung ihiwalay. Mga lalaki, para mag-balance, ibigin ninyo ang inyong asawa. Yun, maganda. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang Iglesia italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Ginawa niya ito upang may harap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, palambati, at walang dungis o kulubot. Mga lalaki, pakinggan, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya yun ang pinakano niya. Mga kapatid, kung talagang mo malaman mo kung gaano mo, respeto mo sa sarili, respeto sa asawa. Kung gusto mong malaman kung gaano ka kamahal din, pagpapalaga mo sa sarili, ganoon din ang gagawin mo sa asawa. Very simple lang naman yung mga. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ang saya mga kapatid, kasi yung church, inahilig tulad sa pag-aasawa. Yung church, yung babae, tayo yung babae, si Kristo yung lalaki.
Ano raw, dahil sa pagmamahal ng lalaki ang Panginoon Kristo sa church, inialay niya ang kanyang buhay. Very simple. In response, ano naman ang ginagawa ng church? Nagpapasakot siya kahit Kristo bilang kanyang lalaki. Very simple lang yan, mga kapatid. Walang overpowering ng authority o ano paman. Ang talagang tunay na pagmamahal ay tinatawag po natin giving and sharing po yan. Ano po? Pag yan ay naging one-sided, hindi na po yan pagmamahal. Yung po is si asawang lalaki na nagbibigay o si asawang babae na nagbibigay. Papasabi ninyo yung mga tahanan. Sa loob ng tahanan, very simple lang naman ang arrangement. Gawin na ng lalaki ang dapat niyang gawin bilang lalaki. Alam naman mga lalaki. At gawin naman ng babae ang kanyang responsibilidad bilang babae. Kung wala po ng problema. Pero halimbawa, lalaki na lang lahat ang gumagawa ng ano sa tahanan, ano nangyari? Nang-over ang patig. O kaya nasobra naman ang gawa din yung babae sa tahanan, ano nangyari sa babae? Nang-over ang patig. Hindi, dapat po yan may kanya-kanya sarili. Diba? Example, magaling magluto yung asawa, bumaya mo siya magluto. At medyo may alat, bumiti ka na lang. Natawa siya, medyo maasim. Bumiti ka na lang, ganun naman yun. Ma-adjust naman yun. Alangan naman yung misis mo, pagkarpinteruhin mo. Hindi na naman tama yun eh. Diba? Bawat ano natin sa tahanan, may kanya-kanya tayong responsibilidad at gawain. Katulad ni Kristo, ang responsibilidad niya, bigyan tayo ng buhay, magandang buhay spiritual. Ganun din man ng iglesia, no? Ang trabaho ng iglesia, may maibibigay ka ba kay Kristo? Wala po. Pero, in your own little way or big way, pagkalaw mo ang kaya mong ipagkalaw. Katanggapin naman po yan. Usually kasi, para tayo po sa counseling, ang fault ng marriage talaga ay kapag naghangad ka ng higit sa kakayanan ng asawa kung talagang nakakapag. Resultat, ang taga-taga natin ng asawa, di ko tayo pupuntang Singapore. Wala nang pumunta Singapore eh. Wala naman kayo pang ano, di ba? Para bang hindi iniisip ng iba. Eh bakit si kumaring gano'n? Pag nag-gano'n na, nag-comparison na, wala na. Amen. Walang kakayahan kayo sa financial, tipid-tipid. Ama, pag may kakayahan kayo sa financial, yung goal lang. Ang mga problema. Ang pag-asawa, tanda natin, please, huwag ninyong ikumpara ang inyong mga sarili sa iba. Sa pag-asawa, ang bida dyan, ikaw, ang asawa mo, at yung mga anak. Tapos na. Amen? Pag nakarinig ko, ba't si ganon? Ay, tigil na po ang usapan. Kasi pag ganon, wala po talagang mangyayari. Very simple lang yan, mga. Para tumagal ang pagsasama ng isa. No? Sabi rito, ulitin ko, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niya katawan, bagkos ito'y pinakakain, o inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Verse 31, ito mabigat mga kapatid na. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkakasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Verse 32, makikita nyo, ito'y isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnay ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ito. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat sa inyo mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili, mga babae, igalang ninyo ang inyong mga asawa. Amen. Ito mga kapatid, very basic ito. Ito nakita ko rin problema ito. Pag nag-aasawa talaga, basic ito. Iiwan talaga ng lalaki o ng babae ang kanyang magulang. Basic po yun. Kinakailangan mong gawin yun. Kasi pag ikaw ay may kasamang magulang, no? Doon sa ano, kaya kasama mo kapatid mo, kasama mo pamangkin mo, naku talaga magkakagulo kayo. Ako rin, di ba nung ano tayo? Naman, ito po eh. Tatapatin ko nung namanhigan po ko, ganito po sinabi ko. Wala po kasi akong trabaho. Sabi ko lang, naalala mo yun, Dos? Sabi ko po, magandang gabi po. Kaya po kami narito ng magulang ko kasi
sa kami po yung mga manikan. Mapapangako ko lang po sa kay Rose ay mamaling lang po siya. Alagaan, ganito kung ano sinasabi. Siyempre siguro, may konting bulan na yun. Bandang huli ang hindi maganda, sabi ko. Ang hindi ko lang po alam kung paano ko po siya bubuhayin. Sinabi ko talaga. Kasi po, ako yung nasa church lang po ako, sabi ko gano'n. Kaya yung offering po namin na napakaliit. Pero nasa tamang edad namin, kaya po kami ang muna sa nagkatay ko na sabot kung ano sasabihin. Sabi ko man, hindi ko po kayang buhayin eh. Sa ngayon po, sabi ko gano'n. Alam mo yung sagot? Mabuti ang dapat ang sabi niya. Hindi naman gagawin. Hindi problema yan. Nasabi, pagtutulungan tayo. Pero magaling po ang mga pamilya namin. Hindi po talaga kami nakisama. Diba? Sabi niya, saan tayo titira? Kung maghanap tayo ng apartment na maliit, kung ano na lang, hindi mo pa ng tao. Yung pala, pinagawa na tayo ng bahay, ano? Doon sa isang liblib na lugar, pinagawa ko ng bahay, tapos sa liblib na lugar. Lalakari, wala pa pala tricycle, kaingin mo tao kung saan mo ron. Nasa liblib. Kawaya na. Excited tayo sa itadalo. Pagpunta natin, walang pinto, walang bintana, walang pinto. Doon po talaga kami nagsimula. Ganun lang. Pero ang ganda kasi pag kayo, katulad niya, buti kayo nakabuko. Maganda, yun po kasi talagang standard. Paano maging, bayaan mo ang mag-asawa, ang siyang mag-solve ng lahat ng ating mga problema, di ba? Ng ating mga bayarin, tulong tayo. At kung ano man ang kailangan i-adjust, mag-adjust tayo. Tapos kung may anak tayo, malagay natin ng maayos. Sino daw ang basihan natin? Wala po tayong ibang taong pwedeng gawing model, kundi ang Panginoon sa Kristo lang. Tandaan po natin yun. At ang church. Kung nakitungin na sa social media, ang dami rin napapanood eh. Ang dami rin nagpapayo. Huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga payo ron. Dahil yung mga payo nun po, yung theory lang. Kailangan doon tayo sa actual. Harapin natin kung ano ang kasalukuyan natin mga kalagayan. Pero sabi nga rito mga kapatid, very basic lang. Para magtagumpay po tayo, mga lalaki, mahalin natin ating mga asawa. Ang mga asawa naman daw, igalang ninyo ang inyong asawa. Yun lang naman ang hinihingi. Kaya pag nag-asawa lang si brother, pag nag-asawa ka na, matagal ka na. Maya mag-asawa si Kudo at saka si pa. May mga natin, may mga na rin. Kasama rin. Okay? Ay, mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo iyong ama at ina, ito lang daw ang unang utos na may kalakip na pangako. Anong pangako? Hahaba ang inyong utang. Hahaba ang inyong buhay. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Mga magulang, ito naman kakagulo naman, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malapit ninyong kahigpitan. Yan, sumusobra naman. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral na Panginoon. Medyo mahirap po ang kalagayan natin. Iba yung kami pala, iba yung aming kinalakihan kasi sa inyo. Kayo sumunod sa amin, hindi po ba? Sa amin kasi wala pa cellphone ng araw, walang baon, wala lahat, pati pandit, wala tayo. Kami nag-asawa nito, Nissan Date, wala kaming inabot. Wala nga eh. Pero ngayon, ano na po ninyo sa ekonomiya natin ngayon? Medyo maganggaan na ngayon. May cellphone na, di ba? Starbucks na rin ako, kape. Dati doon, may 3-in-1, uso 3-in-1 ng araw. Puro ganun. Pero ngayon, maayos naman. Paano naman ang mga... Ngayon lang, sa gadgets naman, medyo sumubra yata. Ang dami na ay, alam ng teacher natin yan, na marami ng kaso na ngayon na nagkakapagulay magpagdating niya. Please, kayo mga magulang, control na lang ninyo yan sa inyong mga sarili-sariling tahanan. Si Kite ba na? Kite! Nagsiselfo ka na ba, Kite? Sa tawa-tawa lang siya. Ganyan lang siya. Ibig sabihin,
ang mga magulang nasa sa inyo na po ang lahat. Ano? Ito lang mga kapatid, didiretsahin ko kayo. Halimbawa kahit sa church, nagkaroon kayo ng problema sa mga anak nyo, hindi nyo na po muna, hindi po ako nakikialam. Kasi hindi ko po yung responsibility. Kayo po ang kakausapin ko, hindi yung diretso sa mga ano. O yung mga, yung sikay na mga gulo, balibag mo sa labas. Pero ko sabihin yan, hindi ah. Oo. Kaya kahit sa ganyan, hindi ako nag-ano kasi alam ko yung ano yan eh. Alam ko na yan, mga ganyan. Nasa responsibility na yun ng magulang. Ingatan din ninyo. Katulad nito, wala tayong ano. Dito nagagawa yung ating Toy Kingdom. Malapit na magawa yung Toy Kingdom. Ano to? Ang balak po dito kasi ilolok lang. Ito doon po yung mga bata. Kompleto po yun. Hindi, kompleto. May ice cream, sa taas. Hindi, para mga bata naman ito. Pasensya na kayo kung wala muna tayong ano. Kasi nga, si Sister Rivet minsan namumulong. Siyempre, harapin niya si ganyan. Yung mga bata. Guys, naging ano, okay ba yung ating ano ron? Yung Toy Kingdom natin sa kapila? Nakikitoy Kingdom tuloy tayo mga pero dapat talaga meron para yung mga bata ay magkaroon din ng sarili. Nung nakaraan, si Pastor Rene nagpa-youth camp, inibitahan nga ako ng mga kapatid. Mga batang ganyan, delete pa talaga. Ito din ako nung nandun kasi ako na may lumaki din sa gano'n. Tinitingnan ko mga kapatid. Eh talaga, mahirap pag walang magkaano susupervise sa mga bata. Minsan, hindi ka rin makakonsentrate. So, isa po yun sa project natin. Loobin ng Panginoon, ito lang naman kalahati po ang medyo dolog lang. Mababa yung ano rito, tapos na lang na gano'n. Kailan niya mangyari? 2050. Matanda na. Malapit na, pag tayo pinagpala ng Panginoon. Di ba? May Innova na. Pabibili ng Innova na po, malapit ng Innova nyo. Kaya sabi siguro ng mga tao nito, umayaman yata sila pastor. Sabi nga, may kotse, kalaman naman. Wala yung binigay ng Panginoon eh. Ganun talaga. Marunong ba magmaneho? Mag-aaral ka na. Punta ka na ng LTO. Malapit na yan. Ay, meron naman kayong motor, ano? Kahit tayo ganito, naman na. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsik laban sa inyo, ang inyong mga anak, dahil sa malapit sa inyong kaigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Palakihin sa tuntunin at aral ng Panginoon. Okay? Ang papupunan nyo dito sa atin, we live just a simple life, ha? Hindi na tayo yung mga ano-ano ba, katulad ng bako. Hindi nyo napansin, hindi tayo, yung church natin hindi masyadong malikot. Ay, kung sa iba, naranasan na namin yun, kung ano-ano ginagawa, may camping, may outing, may ganito. Gastos kasi yun eh, na wala rin ng mga basta ano lang tayo as a family. Diba? Malang gasolina, kundi nasa Baguio na naman tayo, diba? Ginawa na natin kung araw yun ah. Malang po ito. Sabi ko, maganda rin yung pag nagsasama-sama tayo, gano'n. Wala nyo, diba? Pag isang araw, pag-libre na tayo, naman tayo ng Baguio. Siguro, punta tayo Singapore. Maganda naman yun. Kaya sa Tanay. Lamig-lamig, napakainit, sakit sa ulo. Gano'n lang po tayo dito na. Wala tayong masyadong extracurricular activities. Kasi ako, ang napuna ko lang talaga, pag family, hayaan mo yan sa pamilya. Huwag na kung ano-ano pong ginagawa na. Natawag doon, talaga may women's group pa, may pag-ano doon, may fathers group pa. Para ano? Tapos may pastor group pa. Nagiging ano kasi ang nangyayari na sa church natin. Parang commercialize, politicize, yung mga mabigat. Ayan, mga inaabot tuloy ng iba. Meron na naman comment, pero ako as much as possible, try to be simple. Ang palagi ko tinitignan sa inyo, pamilya nyo, maayos sa inyo. Dapat maayos